Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pamagat po ng ating devotion ngayon ay The Blessing in Problems. May mga pagpapala po sa kabila ng mga iba't ibang suliranin, intindihin sa buhay, kapighatian, pasakit sa puso, bagyo ng buhay, pagsubok. May pagpapala po dyan. Imposibleng wala. I suggest na basahin po ninyo ang buong chapter ng Psalms 34 verses 1 to 22. Dahil mahaba po yan, kukunin ko na lang po yung verse 19 patungkol sa mga dinadaanan natin. Ano po? Ito po sabi ng verse 19, marami ang kadalamhatian ng matuwid. Kita nyo, hindi ko konti. Sabi ng Bible, marami. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. So, ibig sabihin, anuman ang ating pinagdaraanan, anumang mga problema ang meron, ay tiyak naman ang saklolo ng Panginoon. Ulitin ko yung talata, marami ang kadalamhatian ng matuwid. Tumutukoy sa mga Kristiyano, matuwid. Ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Salamat sa Diyos dahil yun ang masusumpungan natin sa Kanyang salita, sa Kanyang mga pangako. Maraming itinuturo ang mga problema sa atin. Una, ang mga problema ay pwedeng mag-lead sa atin para magtiwala sa Diyos, magpakababa sa Diyos. Marami itinuturo sa atin yan. Mag-pray, magpakababa. Tapos tinuturo ng suliranin sa atin yung magpasakop sa Panginoon, yung hindi tayo palayo sa Diyos. Ang madalas na nakikita natin sa lahat ng tao, kahit ako, pag marami kang problema, mas malapit ka sa Diyos, hindi ka palayo. Pag palayo ka, lalong malaki problema mo. So, problems can lead us to God, more closer to God. Dinadala tayo sa humility, dinadala tayo ng problema para manalangin at magtiwala sa Diyos. Problems can make us better and stronger. Kasi pagkatapos nating daanan yon sa mga susunod, parang sisiw na lang sa atin. At makikita natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Ito pa magandang punto sa problema eh. The way we handle our problems can lead other people to believe in God. Pag ikaw ay mananampalataya, mayroon kang dinadaanan ng mga mabibigat na suliranin o kaya nagkasabay-sabay. The way you handle that, nakatingin yung mga unbelievers sa paligid mo, pag nakita nila na ang laki-laki ng problema mo pero parang ang liit lang dahil kasama mo ang Panginoon at nalutas ng maganda sa pamamaraan ng Diyos, nagiging daan yun para yung hindi naniniwala sa Diyos ay sumampalataya. Sasabihin nila, talagang totoo yung Diyos niyang pinaglilingkuran at sinasamba. Nawa ganon makita nung iba yung paano kumilos ang Diyos sa atin at the way we handle our problems in the sight of God, magiging blessing po sa iba. So, mabilis na lang po ito. 3 letter B ng problema. Ito, makikita natin. Number 1, the letter B, God is bigger than our problem. Okay? Tiyak po mas malaki ang Diyos kaysa sa ating suliranin. Kapag ka mas malaki ang problema mo kaysa sa Diyos, lumalabas malaki problema mo, maliit ang Diyos. So God is bigger than our problem. Yun yung unang B. Pangalawang B, God has a purpose behind our problems. Hindi po niyan basta ipapadala ng walang layunin ng Diyos. Matututo tayo dyan. Makikilala natin pati mga kaibigan natin sa panahon ng problema kung tayo iniwan o hindi. Lagi tayo maglalatag ng solusyon. Pinagpipray natin sa Diyos. Nandun yung discernment natin. Solution A, solution B, solution C. Pero ito yung tiyak. Pangalawang B, God has a purpose behind our problems. And number 3, the letter B, as in boy, God uses our problem to build our character. Napakaganda po, no?
Nakikilala ang tao kapag may problema. Siya ba'y mainitin ang ulo? Siya ba'y magbabackslide? Mumurahin ba niya ang Diyos? Sisisihin ba niya ang Diyos? Siya ba'y tatalikod sa pananampalataya? Sisirain ba niya ang buhay niya? Idadamay ba niya yung ibang tao? God uses our problem to build our character. Mas makikilala mo ang tao pag may problema. Sino siya? So tandaan natin, kahit makasuliranin, may pagpapala po yan. Basta ang sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, hindi ko kaya to kung ako lang mag-isa, at sa pagdaraan ko sa problema na ito, tulungan mo ko, huwag mo kong iiwan, tulungan mo kung malagpasan ito, mapagtagumpayan ito. So, doon pa rin tayo sa Panginoon kahit anong mangyari. So, I hope na intindihan ninyo, pinapulutan natin ang aral. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.